Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, January 26, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Taas presyo sa mga produktong petrolyo, asahan muli ng mga motorista ngayong linggo. Mataas na sweldo, top concern na ngayon ng mga Pilipino batay sa Okta Survey. Pagpalo sa 60 pesos ng palitan ng piso kontra dolyar, hindi nakikita ng BSP na kaagad mangyayari. China Embassy, rumesbak kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela. Bilateral talks iginiit na tanging makapag-aayos ng gusot sa West Philippine Sea. Nailigtas na Filipino crew members ng China Coast Guard nakabalik na sa Pilipinas ngayong araw. Mga opisyal ng DOF, PhilHealth at DOH nagpulong para malaman kung maisasagawa ang zero balance billing ng walang karagdagang pondo sa 2026 GAA. Metro News, LTFRB gagamit ng mystery passengers laban sa mga illegal na pampublikong terminal ng sasakyan. Sa ating Science and Technology News, South Korea may batas na para sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Lifestyle News, sa printed visa grant notice hindi na i-issue ng South Korean Embassy sa Pilipinas. Sa ating music trivia, karawan ngayon ng OPM singer na nagpasikat ng mga awiting Isang Linggong Pag-ibig at hindi ako, laro. Kakantahin talaga, no? Sino kaya siya? Alamin! Balitang kakaiba, biik sa Mangaldan, Pangasinan, isinilang na may mahabang dila. Ang ating po oras, 6:43 ng umaga, kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ang aasahan ng mga motorista ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, kasaad na maaaring maglaro ng 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos ang pagtaas sa kada litro ng diesel. Nasa 20 centavos hanggang 40 centavos naman na nakikitang dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. Habang posible ring magkaroon ng aumento na 60 centavos hanggang 80 centavos sa kada litro naman ng kerosene. Itinuturong dahilan ng oil price hike ngayong linggo ang dalawang oil fields sa Kazakhstan na tumigil sa pagproduce ng kuryente, gayon din ang gusot sa Black Sea at ang pagtaas ng demand optimism sa China. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman, nagbago na ang top concern ng mga Pilipino na ngayon pagtaas ng sweldo. Mula po sa dating pagkontrol ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Ito na ngayon ang lumabas sa pag-aaral ng Okta Research Group na isinagawa mula December 3 hanggang 11, 2025 pero ngayong 2026 lamang na ilabas sa publiko. Nasa 45% ng respondents ang pumili sa salary increase bilang kanilang top concern na ang 22% naman na nagsasabing first choice nila ito. Ayon sa Okta, kapansin-pansin ang reordering sa national priorities ng mga Pilipino dahil ang sweldo ang dating pinakamababa sa ranking na top 3 urgent issues mula pa noong November 2024. Sunod sa sweldo ang pagkontrol sa inflation sa 41%. Abot kayang pagkain sa 30%, paglaban sa graft and corruption sa 29%, at pagbibigay ng libre pero di kalidad na edukasyon sa 28%. Napasama rin sa top issues na mahalaga sa Pilipino ang pagpapababa ng kahirapan sa 24%,
paglikha ng trabaho sa 19% at paglaban sa iligal na droga sa 12%. Malacanang nagdeklara ng special non-working day sa ilang lugar ngayong Enero at Pebrero 2026. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Itrinuklaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang special non-working day sa ilang lugar sa bansa ngayong Enero at Pebrero 2026. Layo ng proklamasyon na bigyan daan ng pagdiriwang ng mga lokal na pista at mahalagang anibersaryo sa kani-kanilang lugar. Sa January 26, 2026, special non-working day sa lungsod ng Cadiz Negros Occidental bilang pagdiriwang sa 52nd Dinagsa Festival alinsunod sa Proclamation No. 1143. Sa February 2, 2026, idineklarang special non-working day sa lalawigan ng Ilocos Norte kaugnay sa 208th founding anniversary ng probinsya sa bisa ng Proclamation No. 1147. Sa February 3, 2026, special non-working day naman sa lungsod ng Binyan, Laguna para sa pagunita ng 81st Liberation Day ayon sa Proclamation No. 114. Sa February 26, 2026, idineklarang special non-working day sa bayan ng Buog, Zamboanga, Sibugay para sa founding anniversary at DOG Festival sa ilalim ng Proclamation No. 1145. Samantala, sa February 28, 2026, special non-working day din sa bayan ng Sarat, Ilocos Norte kaugnay sa founding anniversary nito alinsunod sa Proclamation No. 1146. Hinikayat naman ng publiko at mga lokal na pamahalaan na makibahagi sa selebrasyon at sundin ang umiiral na patakaran sa mga nasabing petsa. Ako sa Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na hindi kaagad papalo ang palitan ng piso kontra dolyar sa 60 pesos. Paliwanag ng BSP, masusi nilang minomonitor ang paggalaw ng piso at anumang ikakasang intervention ay nakadepende sa adjustments ng exchange rate. Tiniyak din ni BSP Governor Eli Remolola Jr. na nakahanda sila sa anumang mangyayari at dedepende ang gagawing intervention sa volatility o biglaang pagbabago sa foreign exchange market. Samantala, Pilipinas magiging kahiya-hiya sa mundo kapag na-impeach ang dalawang pinakamataas na lider ng bansa. Conde Batak sa detalye. Nakakahiya sa buong mundo kung parehong may impeach ang dalawang pinakamataas na leader ng bansa. Itong sinabi ni Senate President Tito Soto III sakaling ma-impeach ng Kamara sina Pangulong Bongbong Marcos at si Vice President Sara Duterte na nakakahiya sa buong mundo dahil pinag-uusapan na tayo. Kamakailan lang ay sinampahan na sa Kamara ng impeachment complaint si PBBM habang si VP Sara ay inaasahang hainan ng impeachment complaint sa darating na Pebrero. Sakali mang makalusot ang dalawang impeachment case, ay tiniyak ni Soto na paghandaan ito ng Senado. Dagdag pa ni Soto, kung matuloy man na sabay na iaakyat sa mataas na kapulungan ng dalawang impeachment, ay magtatakda sila ng schedule sa paglilitis upang hindi naman nila mapabayaan ang kanilang legislative work. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Samantala, nagpapatuloy ang mainit na iringan sa pagitan ng mga opisyal ng China at Pilipinas kasunod ng panibagong akusasyon ng Chinese Embassy sa Manila laban kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela na ayon sa China ay makailang beses na ang nagsisinungaling. Sa mahigit na tanging bilateral talks sa pagitan ng dalawang bansa ang siyang uubra para maplansya ang gusot sa territorial dispute sa West Philippine Sea. Sa January 25 Facebook post ni China Embassy Deputy Spokesperson Gu Wei, kanyang kwestiyon ang kredibilidad ni Tariela na magsabi ng katotohanan gayong hindi naman unang beses o huling beses na sabi ni Tariela na hindi niya nabanggit ang pangalan ng isang Chinese leader. Muli ring iginiit ng Embahada ng China ang posisyon nito na dapat tugunan ang maritime disputes gamit lamang ang konsultasyon sa dalawang gobyerno. Ani pa ni Wei, dapat bagamat ayaw ng China na magdulot ng kaguluhan o problema, ay mapipilitan naman silang tumugon sa batikos sa pamamagitan ng paglalantad ng kasinungalingan, pagbabahagi ng detalye ng katotohanan upang masagot ang bawat pag-atake at paninira sa China. Ugat ng pahayag na ito ng China ang personal na pahayag ni Tariela noong January 24 na hindi mababantaan o mai-intimidate ang isang public servant
na magsalita dahil patuloy ito na gumagana ang transparency at takot ang China sa informed world kaysa international law. Anya, kung gusto ng Beijing na baliktarin ang inilarawan nitong negatibong epekto ng bilateral ties, ay kinakailangan itong simulan sa pamamagitan ng pagsunod sa international law. Sa ibang balita, Senator Bato de la Rosa dapat magbitiw na lang kung ayaw lumantad. Ayon po yan sa isang leader ng minorya sa Kamara. Yan ang balita ni Grace Mariano. Grace, please come in. Iginiit ni House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Reneco na dapat magbitiw na si Senator Ronald Bato de la Rosa kung wala naman itong balak lumantad at patuloy lang na nag-aabang na siya ay maaresto. Diin ko hindi natin dapat pasweldohin ang isang katulad ni De La Rosa na tumatakas sa pananagutan at halos 2 buwan ng absent sa Senado simula nang kumalat ang balita na siya ay ipapaaresto na ng International Criminal Court. Ayon kay Ko, ang patriotism o pagiging makabayan ay mula sa sakripisyo at serbisyo at hindi sa pagkapit sa pwesto. Sabi pa ni Ko, ang pagtatago ni De La Rosa ay malinaw na para lang sa sarili nito at hindi para sa Pilipinas dahil hindi naman ito ikaliligtas ng mga mangingisda natin mula sa panggigipit ng China. Dagdag pa ni Ko, baliwala din ang pinaglaban ng ating mga bayani kung makakatakas sa pananagutan ang mga katulad ni De La Rosa na umano'y nanguna sa pagpaslang ng libu-libong mahihirap na Pilipino. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. 15 ang nakaligtas habang 2 ang nasawi na crew member sa isang cargo vessel na lumubog malapit sa Scarborough Shoal noong nakarang linggo. Sa turnover operation sa tinatayang 168 nautical miles sa kanluran ng Tambobong, Pangasinan, tinanggap ng PCG ang mga crew members ng MV Devon Bay na nailigtas ng China Coast Guard. Ayon sa PCG, nakatanggap sila ng report na na-rescue ng CCG ang mga crew ng Singaporean flag general cargo vessel na nakaranas ng maritime incident sa ruta patungong Yangjiang, China mula sa Gutalak, Zamboanga del Sur. Binubuo ang Devon Bay ng 21 crew na lahat ay Pilipino. Ngayong Lunes, dumating na sa Pier 13 Port Area sa Maynila ang bangka ng PCG na sakay ang mga tauhan ng Devon crew. Samantala, tangkang recruitment at pagsasanay ng mga teroristang grupo pipigilan ng PNP. Itali po ihatid ni Angel Garcia. Pinaigting ng Philippine National Police ang pagbabantay at intelligence gathering sa Mindanao upang pigilan ang anumang tangkang recruitment at pagsasanay na may kaugnayan sa terorismo. Sa direktiba ni PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., mahigpit na minomonitor ng kapulisan ang sitwasyon sa mga lalawigan ng Lanao at Maguindanao kasabay ng patuloy na koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng intelligence community. Ayon kay Nartates, bagamat wala pang nakikitang agarang banta ng muling pag-usbong na ekstremismo, seryosong tinatrato ng PNP ang lahat ng impormasyon na kanilang natatanggap upang maagapan ang anumang posibleng pag-atake. Sinabi pa ni Nartates na malaki na ang naabot na progreso sa usapin ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa mga lugar sa Mindanao na dati sentro na armadong tunggalian. Ang pinaigting na pagbabantay ay kasunod na rin ng umunay recruitment at training activities ang Daula Islamia sa Lanao at Maguindanao matapos ang pananambang nitong January 23 sa Munay, Lanao del Norte na ikinasawi ng 4 na mga sundalo. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. 6 na minuto bago alas 7 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakipagpulong naman si Executive Secretary Ralph Recto sa mga opisyal ng Department of Health at ng Philippine Health Insurance o PhilHealth kung paano ipatutupad ang Zero Balance Billing Program o ZBB sa mga pasyente na na-admit sa ilang ospital ng gobyerno. Layo ng pulong noong January 20 sa Malacanang na malaman kung maaring maisagawa ang ZBB program na di mangangailangan ng karagdagang pondo mula sa 2026 national budget. Sa pahayag direkto, hinimok niya si PhilHealth President and CEO Edwin Mercado na palawigin ang benefit packages ng PhilHealth lalo na sa middle class na palagi nagbabayad ng buwis
at kontribusyon para maramdaman nila ang benepisyo ng zero balance billing. Iniulat naman ni Health Secretary Ted Herbosa na nasa final stages na ang DOH-LGU Healthcare Provider Network Model na layong masuportahan ang local government sa pagbibigay ng mas mataas na level ng pag-aalaga sa kalusugan. Nasa 448 billion pesos ang laan na budget sa sektor ng kalusugan mula sa 2026 General Appropriations. Gayunman kulang ito ng 2 bilyon mula sa 450 billion pesos annual funding para sa full implementation ng Universal Healthcare Law. Mga grupong laban naman sa katiwalian at korupsyon susugod sa Department of Justice o DOJ ngayong umaga. Narito po ang buong ulat ni Gina Mape. Gina. Magsasagawa ng pagkilos ang grupong kalayaan kontra korupsyon ngayong araw sa harap ng punong tanggapan ng Department of Justice. Sa advisory ng grupo, ang pagkilos na ito ay kaugnay ng mga isyong may kinalaman sa panibagong sapila at aligasyon ng inciting to sedition, mga kaso ng sinasabing police brutality, kawalan ng pananagutan sa mga biktima ng karahasan, mga usapin ng korupsyon at pang-aabuso ng kapangyarihan. Layunin ng mobilisasyong ito na mailahad sa publiko ang panig ng grupo, ipanawagan ang hustisya at igit ang karapatan ng mga mamamaya sa malayang pagpapahayag at mapayapang pag-oorganisa. Alas 10 ngayong umaga ay daraos ang nasabing rally. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 774 Balita Ngayon. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Paiigtingin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon laban sa mga illegal na public transport terminal sa pamamagitan ng pagde-deploy ng mystery passengers upang siyang magkasanang monitoring. Paliwanag ng LTFRB, hindi sumusunod ang mga ipinagbabawal na terminal sa mga standards ng ahensya, kaya mayorya sa mga ito ay nakatayo sa hindi ligtas na lugar na mayroon pang substandard facilities na bigo makapagprotekta sa masamang panahon. Wala rin anilang malinis at tamang palikuran ng mga illegal na terminal, bukod pa sa komportableng lugar para sa mga buntis, bata, persons with disabilities at senior citizens. Nagsisilbi rin itong tahanan ng mga kolorong na sasakyan at pinakapangunahing pinagmumulan ng katiwalian. Binalaan naman ng LTFRB ang mga mananakay na walang insurance system ang mga walang linyang sasakyan, kaya pasahero ang babalikat sa gasto sakaling madisgrasya ito. Bukod naman sa panguhuli at pagpapasara ng mga illegal na terminal, sakop din ng LTFRB directive ang mga terminal na tabing kalsada, illegal na terminal sa malls, at iba pang business establishments at iba pang mayroong makeshift structures. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nagsara noong January 23 sa 59 pesos and 16 centavos. Nasa 69 pesos and 56 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 79 pesos and 89 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 78 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 37 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah! Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi January 25, 39, 37, 4, 11, 2, at 9, kung saan dalawa ang nanalo ng 284,636,402 pesos and 80 centavos na papremyo. Habang ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 42, 44, 23, 3, 31 at 26, kung saan wala namang nakapag-uwi ng 15,840,000 pesos na papremyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay.
Maraming salamat, Joanna Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating balitang S&T, South Korea may mga batas na para sa paggamit ng itong tinatawag na AI, Darlene, Artificial Intelligence. Sa Pinas kaya, kailan? Yan po ang report ni Rose May Miranda, RM. Ipinakilala ng pamahalaan ng South Korea ang sinasabi nitong unang komprehensibong hanay ng mga batas sa mundo na kumokontrol sa artificial intelligence o AI na layong palakasin ng tiwala at kaligtasan sa sektor. Target na maging isa sa top 3 AI powerhouses sa mundo, umaasa ang Seoul na makakatulong ang AI Basic Act nito sa posisyon ng bansa bilang isang leader sa larangan matapos na mauna pa itong magkabisa kumpara sa AI Act ng European Union na ipapatupad ang by phase hanggang sa taong 2027. Sa ilalim ng mga batas ng South Korea, ang mga kumpanya ay dapat tiyakin na may taong nangangasiwa sa tinatawag na high-impact AI na kinabibilangan ng mga field tulad ng nuclear safety, healthcare, pag-produce ng mga inuming tubig, transportasyon at usaping pinansyal gaya ng credit evaluation at loan screening. Isinasaad na iba pang mga panuntunan na dapat bigyan ng mga kumpanya ang mga user ng advance notice ukol sa mga produkto o serbisyo na gumagamit ng high-impact o generative AI at magbigay ng malinaw na label kung mahirap tukuyin ang output na binuo ng artificial intelligence. Ayon sa Ministry of Science and ICT, na idinisenyo ang legal framework para isulong ang paggamit ng AI habang bumubuo ng pundasyon ng kaligtasan at pagtitiwala. Inihanda ang panukalang batas matapos ang malawakang konsultasyon at bibigyan ng mga kumpanya ng grace period o palugit ng hindi bababa sa 1 taon bago simula ng mga otoridad ang pagpataw ng mga administratibong multa para sa mga lalabag. Maaaring maging mabigat ang parusa rito kung saan ang kumpanyang mabibigo na label ng generative AI ay maaaring maharap sa multa na hanggang 30 million Korean won o mahigit 1.2 million pesos. Manatiling may kaalaman sa aghamat teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, sa printed visa grant notice hindi na i-issue ng South Korean Embassy sa Pilipinas. Dali pa yahatid ni Mika Fajardo. Gagawing fully digital na ang pag-i-issue ng visa grant notice ng Embahada ng South Korea sa Pilipinas simula ngayong araw. Ayon sa Korea Visa Application Center o KVAC, maaari nang i-verify ng mga aplikante ang status ng kanilang visa application at i-download o i-print ang mga ito ng direkta mula sa official Korea Visa Portal. Ngunit ipinaalala ng KVAC na sa kabila ng pagbabagong ito, kailangan pa rin isumite ang pasaporte ng aplikante habang isinasagawa ang proseso ng aplikasyon. Padadala naman ng abiso via text message ang mga aplikante upang malaman kung kailan maaaring makuha ang kanilang pasaporte. At kung hindi naman sila makatatanggap ng SMS sa loob ng 1 working day mula sa petsa ng paglabas ng resulta ng visa, maaari silang mag-email sa KVAC. Para naman makuha ang abiso ng pagbibigay ng visa, pumunta sa Korea Visa Portal sa pamamagitan ng link ng KVAC at i-click ang Check Application Status at saka pipiliin ang Check Application Status and Print. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774 Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, karawan ngayon ng OPM singer na nagpasikat ng mga witing Isang Linggong Pag-ibig. Talagang parang nababasa ng title, gusto kong kantahin Isang Linggong Pag-ibig. At Hindi Ako Laruan. Sino kaya siya? Tingin ko wala hindi nakakilala dito, Darlene, ano? Eto na, alamin natin ang balita ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Monday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayon ang ika-70 kaarawan ng OPM singer na si Imelda Papin. Si Imelda Papin o Imelda Arcilia Papin sa tunay na buhay ay ipinanganak noong January 26, 1956 sa presentasyon Camarines Sur. Si Papin ang tinaguriang sentimental songstress at jukebox queen of the Philippines. Nagsimula ang kanyang interes sa musika sa kanilang maliit na bayan kung saan bata pa lamang si Papin ay lumalahok na siya sa mga church processions at kantahan. Sumali rin siya sa regional singing contest at nagwagi bilang weekly champion
hanggang sa maging undefeated champion pa sa local version ng tawag ng tanghalan sa kanilang probinsya. Ang pag-abot ni Papin sa musical stardom ay nagsimula noong late 1970s sa pamamagitan ng kanyang ikalawang studio album na may titulong Kutob sa ilalim ng Wonderland Records, matapos na maging isang phenomenal hit ang track nito na Bakit Kung Liligaya Ka sa Piling ng Iba. Maliban dito, ilan pa sa mga sumikat na awitin ni Imelda Papin ay ang Taksil, Hindi Ako Laruan, Iniibig Ko Ang Iniibig Mo, Guhit ng Palad at ang Isang Linggong Pag-ibig. Bukod naman sa pagiging isang mga awit, pinasok din ni Imelda Papin ang mundo ng politika, kung saan naging Vice Governor siya ng Camarines Sur noong 1998 hanggang 2004 at 2019 hanggang 2022. Habang sa kasalukuyan, tumatayo naman siya bilang miyembro ng Board of Directors ng PCSO. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Taksil ka man sa sumpa mo. O, diba? Hindi mo na talaga napigilan. Ganun kasi yung pagkumanta yung kapitbahay namin. Oo. Nagiinuman. Yung mga kanta nga naman yan, hindi hindi Ma'am mawawala Imelda. sa probinsya? Oo, correct. Sa karaoke talaga. Lunes, nang tayo'y magkakilala. Ganun-ganun pa. Oo, correct. Salamat, Kenny Acosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, biik sa Mangaldan, Pangasinan, isinilang na may mahabang dila. Detalye po ng balitang kakaiba ay hatid sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga. Lunes. Isa pa to. Lunes na ngayon. Lunes. Kaya narito ating balitang kakaiba edition for this day of Monday, January 26, 2026. Nasaan ba yun? Teka. Andito. Ayan na. Nawawala. Kakaiba ang biik ng isang pamilya sa barangay Salaan, Mangaldan, Pangasinan. Dahil bukod sa ang king cuteness ng alagang hayop, ay mayroon din itong taglay na mahabang dila. Pero kwento ng may-aring pamilya, isang pambihirang kondisyon ang angkin ng panganay na biik na ito dahil tinatayang may bigat ang dila ng hayop na humigit kumulang 200 gramo at may haba naman itong 3.5 na pulgada. Ito'y ayon sa Oka family. At kahit normal naman ang laki ng katawan ng biik, hindi tuloy nila kataka-taka kung bakit mahina ang pangangatawan ng biik. Kita nyo yan sa ating Facebook Live. Yan o, picture o. Black and white or itim talaga yan. Dahil yun nga, no, pangatawan niya, kaya di rin nagtatagal ang buhay ng biik na yun. Batay sa siyensya, ang naging kondisyon ng biik ay tinawag na macroglossia, na maaaring dulot ng genetic disorder. Hindi lamang hayop ang maaaring magkaroon ng ganitong pambihirang kondisyon, kundi maging ang tao na karaniwang senyales ng iba pang kondisyon gaya ng Down syndrome o Beckwith-Wiedemann syndrome, no? Na may direktang epekto sa pagsasalita, pagkain, paghinga, at problema sa ngipin. Ayun. Ayan, ang cute niya, ano? Parang ano. Sige na nga. Nag-aalmusal lang. May mga baka nag-aalmusal. Maraming salamat, Doc Justin, sa iyong balitang kakaiba. Taksil ka man sa sumpa mo. Ano yan? Kailangan kita sa piling ko. Doc Justin, parang kasama yan sa nililinya mo kapag nagkakaraoke ka. Ay, naku, gustong-gusto ko ito. Hindi ako isang laruan. Sige, mamaya bigyan mo kami ng ano sample. Ba yung topic na gawa natin ito ng kanta mamaya. Ayun ito muna. Sige. Okay, bago tayo magtapos sa ating balitaan, Doc Justin, maraming salamat sa iyong balitang kakaiba. Ito muna ang ating pag-uusapan ngayong araw po ng Lunes. Dapat bang maging issue ang magarbong pamumuhay ng mga halal na opisyal sa bansa at kawani ng pamahalaan? So, yan po ang ating topic ngayong araw po ng Lunes. Dapat bang maging issue ang magarbong pamumuhay
ng mga halal na opisyal sa bansa at kawani ng pamahalaan. Ay, alam ko yan. Oo. Bakit yun yung topic natin? May trending na naman, oh. Yes. Oo. Katatapos pa na nung pulis na nag-shoot down ng... Pero sabi, peke daw eh. Oo, ito naman, may bago na naman. Government Diba, official na naman. Kaya nabasa ko doon, makasabihin peke na naman, tapos may sumagot din sa post na magsusot ba ng peke? Oo. Ayan. Alamin natin kung anong totoong kwento dito. Sige, mamaya mga kanyusik, himay-himayin natin ano ba ang ating ang ating topic po ngayong araw po ng Monday. Mamaya, himay-himayin natin yan. Ang ating po text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, January 26, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.